Nagnireact na mga kababayan yung kampo ni Speaker Martin Romualdez sa pinapakalat ng mga DDS at mga fake news vloggers na si Speaker Martin Romualdez daw na stroke, itinakbo sa isang ospital, sabi sa St. Luke's. Sabi ng kampo ni Martin Romualdez, we strongly deny niya the false and malicious rumors, yung pinapakalat na balita. Isabi ko sa inyo mga kababayan, pag mga vloggers ng mga DDS po, fake news, paninira, maging si Batangas representative. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Jinky Luistro nagsabi, the speaker niya is in good health kasi kasama pa lang nila mga kababayan nang pumunta sa Palasyo Malacanang sa fellowship with President Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo mga kababayan, makinig kayo sa mga vloggers ng gobyerno at kung kukuha kayo ng mga balita, dapat doon sa mga established po na mga news organizations. Huwag dito sa mga vloggers ng DDS kasi yung mga vloggers ng Duterte po, ang intensyon niyan, manira. Mamaya, ibigay ko sa inyo po yung balita dito as published by Philippine Daily Inquirer at sa kanang ABS-CBN. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang patunlad na bagong Pilipinas. Balikan natin yung paninirang pore nitong mga DDS vloggers na pinapakalat nila na yung ating Speaker of the House na magiging susunod na Pangulo. Kaya gusto nilang tigbakin na si Martin Romualdez tulad ng wish ng kanilang poon, ng kanilang iniidolo na si Sara Duterte kasi tinik sa lalamunan. Tinik sa kanilang lalamunan mga kababayan si Speaker Martin. Kasi si Speaker Martin po ang pinaniniwalaan nila na successor ng ating Pangulong Bongbong. Tama kayo. Pero sabi nga natin mga kababayan, yung pag-wish ng masama sa kapwa, ay sabi ko sa inyo, pag hindi niyo tinigilan ang ganyang mga hangarin sa inyong kapwa, walang maidudulot na mabuti po. Ang tinatawag na evil desires, bubuelta yan po sa inyo. Hindi lang sa inyo, pati sa inyong mga mahal sa buhay. Tingnan ninyo sa kawiwis ninyo ng masama sa mga Marcoses at mga Romualdez. Lalong minamahal ng ating mga kababayan, yung Marcos. At pati si Martin Romualdez, pataas ng pataas yung ratings. Tingnan ninyo si Sara Duterte, palubog ng palubog. Di ba? Sa kakaisip ng masasama, sa kapwa, damay-damay na. Di ba? O ngayon, ito yung balita, mga kababayan. Pinasinungalingan po ng kampo ng Romualdez na si Martin po, na-stroke daw. House Speaker Martin Romualdez did not suffer a stroke and was not confined in a hospital. Sabi po ng kanyang executive assistant na si Lemuel Erwin Romero. Ito yung report ng Inquirer. Ito naman yung report ng ABS-CBN. Speaker's Office, no truth to rumors, Romualdez in the hospital after stroke. Pati si Congresswoman Jinky Luistro nagsalita na rin. Sabi ni Luistro po, Speaker Martin Romualdez remains in good health and continues to fulfill his duties as a committed public servant with vigor and dedication. Malakas pa po sa kalabaw si Martin Romualdez. Parang yung pagpapakalat mga kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos, binugbog daw, sinakal ni First Lady Lisa Marcos. Yan yung mga pinapakalat na fake news noong
Mag-isang buwan. Yung isang buwan or 2 months ago, ni Jason siya, tapos ni Marlica. Pagaling sa mga kampo, mga kababayan ng mga Duterte, huwag ninyong paniniwalaan. Kilala sila, mga kababayan, na peddlers. Fake news. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. News peddlers pa. Kaya sabi ni Jinky Luistro, these baseless speculations not only distract from the meaningful work being accomplished in the House of Representatives, but also undermine the integrity of our public discourse. As citizens, Anya, we have a shared responsibility to combat the spread of fake news. I urge everyone to rely on verified and credible sources of information, especially when discussing matters that concern our nation's leaders. So sabi dito sa report ng Inquirer, the claims were echoed in December 6. Kahapon po pinakalat ng mga YouTube channels, yung mga dati pong fake news peddlers, yung General General's Viewpoint, Robin Sweet Showbiz Chikadoro, and Ako si Kabibig, which have amassed 251,944 views as of this writing. Yung General po na paulit-ulit na papakalat ng fake news, hindi pa kayo nadala. Pagkatapos itong mga channels na pang showbiz, isa mga pangalan pa lang po ng channel, alams na natin na Marites. Yan Robin Sweet Showbiz, naniniwala kayo dyan? Showbiz Chikadoro, tapos Ako si Kabibig. Mga bading ito po na mga vloggers, mga kababayan. Ikaramihan dito sa mga channels ng mga supporters ni Digong at ni Inday, lalo itong mga bading, santambak po ng mga chismoso.
Ini-exploit nila mga kababayan ang hilig ng karamihan sa kwentong marites. Marami kasi sa atin ang hilig po sa chismis. Para lang po magka-content. Kaya sabi po ni Romero, yung Chief Executive Assistant ni Speaker Martin, we strongly deny niya the false and malicious rumors being circulated online claiming that the Speaker, si Speaker Martin Romualdez, suffered a stroke and is currently confined in a hospital. These allegations, anya, are completely untrue and are clearly designed to mislead the public and sow confusion. Sabi ni Romero, ang ating speaker anya is in excellent health and continues to perform his duties with dedication and focus. Madaling sabi po, malakas pa sa kalabaw si Martin Romualdez. Busy po si Martin Romualdez. Kasama pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos along with other national and local government figures at the year-end event of the League of Provinces of the Philippines. Kaya sabi ni Romero, we urge everyone to rely only on verified and official sources of information and to reject disinformation that seeks to undermine the trust in our leaders and institutions. Sabi ko sa inyo, huwag kayo pong pauuto sa mga balita nitong mga vloggers na alyado po sa mga Duterte. Pero nasa sa inyo yan kung gusto ninyong paulit-ulit na niloloko. Buhay ninyo yan. Tama pa? Kung nag-enjoy kayo sa panonood sa mga fake news, di okay. Pagluluko ninyo yung sarili ninyo. Nasa sa inyo po yan. Basta sinabi na namin sa inyo po, pag mga vloggers po, allied with the Dutertes, magduda na kayo po. Kasi ang mga kwento niyan, laging may karga. Laging may karga po. Pare-parehas kasi sila. Tulad ng amo nila at mga kaibigan nila. Tulad ni Panilo, ni Harry Roque. Pag bumuka po ang bibig ni Panilo ni Harry Roque, magduda ka na. Tulad nito, may sinasabi na naman po si Panilo. Ayan po sabi ni Panilo rito. Taktika ang impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Tanong naging taktika ng Marcos na ayaw nga ng ating Pangulong Bongbong? Kasi, ang tingin ko po, personal analysis ko po. Kasi hindi ko man po nakausap yung presidente at wala mang sinabing official statement yung kanyang Presidential Communications Office kung saan may direkta tayong contact. Ito'y akin lang pong analysis. Yan ang rason kung bakit tinext ng ating Pangulo yung Congress na wag na yan. Kasi tingin ng ating Pangulo, other than yung sinabi na niya, it will just tie the Congress, the Senate, and the House of the Representatives. Matatali lang sa isang bagay niya na hindi importante. Si Sara niya, hindi man importante niya si Sara. At saka alam ng ating Pangulo na may mga kalyado pa si Sara sa Senado. Halimbawa, ma-impeach sa Congress na isend sa Senado. Anong garantiya na makukonvict si Sara na ang kailangan ni Sara lang na boto para ma-acquit 8, pero para ma-convict 16? Maybe, mga kababayan, after 2025 midterm elections, kung yung mga kaalyado na re-electionista sa Senado ni Digong at ni Sara, lahat matalo. Tulad ni Bongo, ni Bato, ni Aimee. Pag halimbawa, siguro tingin ng ating Pangulo mananalo ang impeachment sa Senado, siguro hindi na magte-text. Sa tingin ko man lang po, sa analysis ko, hindi na siya magte-text sa Congress, diretsuanan niya. Ano ba? Baka ang text ng ating Pangulo kay pinsan, diretsuan mo na niya pinsan. Sigurado na niya. Hindi man po susubo yung ating Pangulo sa hindi sigurado. Sigurista po si PBBM. Matalino yung ating Pangulo. Kaya nakita ninyo, hirap yung minority group, minority bloc, sa pagkumbinsi ng majority members ng Congress. Kahit na nga po, patong-patong na yung ebidensya na nakakalkal ng Committee on Public Accountability. Tambak na yung ebidensya pero parang
Hindi desidido po ang majority ng members ng Congress na ipasa po yung impeachment sa House of Representatives. Kaya malabo itong analysis ni yung spin po ni Panelo. Malabo pa sa sabaw ng pusit na taktika ng ating Pangulo. Paanong taktika? Ayaw nga ng ating Pangulo eh. Ngayon sabi ni Panelo rito, isang taktika lamang umano para pigilan si Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga inihaing impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ni Panelo, dilaw, kaliwa at ang kaalyado ng presidente magsasama-sama yan dahil sa isa lang kalaban, sabi ni Panelo. Dagdag pa ni Panelo, wala raw pakinabang ang impeachment sa mamamayang Pilipino at dapat ay sampahan na lang ng criminal case si Duterte. Iyon naman talaga po. Kaya nga patong-patong yung kakarapin na asunto ni Sara. Kailang iwas po siya sa NBI. Ang humarap pa lang po sa NBI si Trixie. So sabi ni Panilo, kapag daw kasi natanggal ang Vice Presidente sa pwesto, ay hindi na ito maaaring tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Kung maganap ito, posible anyang si Senador Robin Padilla ang isabak ng kanilang kampo sa 2028 presidential elections. Di isabak ninyo ang paki namin. Wala kaming paki kung sino yung gusto ninyong ilaban. And in fact, kahit lumaban pa si Sara, hindi nga interesado yung ating Pangulo sa impeachment po eh. Ilaban ninyo. Wala man pumipigil. Walang katotohanan yung mga kwento ninyo na kaya gustong ipa-impeach para walang kalaban ang administration candidate. Hindi po hindi natatakot ang ating administrasyon sa sino man gusto ninyong ilaban sa 2028 election. Kayang-kaya ng administrasyong ito na talunin ang sino mang ilalaban ninyong kandidato. Bakit po? Susuportahan po ng mga mamamayang Filipino, mga Marcos supporters, ang sino mang i-endorse ng ating Pangulo. Ayun ang katotohanan yan kasi gusto ng mga mamamayang Pilipino continuity ng Marcos administration, hindi ng Duterte. Naintindihan mo na kabayang Panelo? Kaya malabo pa sa pusit yung mga analysis mo, kabayan? Hindi ka panipaniwala? Yang kwento mo, Panelo, kwentong chichiria? Hindi ka panipaniwala yung mga pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Kaya nga, sabi rito sa latest na balita, pati yung more than 600 na mga pangalan po, ipapacheck na sa Philippine Statistics Office, sa Philippine Statistics Authority. Ito na yung sulat ng Committee on Good Government ni Congressman Chua. Sumulat na po kay Yusek Clear Dennis Mapa, National Statisticians and Civil Registrar General. Ito yung balita mga kababayan ng PTB4. The House Committee on Good Government and Public Accountability has formally requested the Philippine Statistics Authority to verify the civil registry records of 677 more individuals listed as recipients of confidential funds allocated to the Office of the Vice President in the Department of Education under Vice President Sara Duterte. This is deeply troubling, anya. If Mary Grace Piatos does not exist in official records, we have to question whether the other 677 names are legitimate or if they are part of a wider scheme to misuse funds, sabi po ni Committee Chair Joel Chua. Sabi dito sa balita ng Manila Standard, after Piatos, PSA asked to verify Nova, Oishi, Tempora, Chipito. Yan yung request mga kababayan ng ating mga congressmen. Alokayin na po yung mga panindang chichirya po sa mall. Idinamay po ni Sara Duterte. Kaya dito sa SM Mall, mga kababayan, bumili kami ng chichirya para ipamigay na regalo. Nagkaubusan na ng Piatos. You see, pinagkakitaan mga kababayan itong mga taong ito, yung chichirya, para ma-justify yung confidential funds, yung pagastos. Sabi po kasi ni Congressman Ortega ng La Union,
Other listed anyang recipients whose names mimic popular snack brands were Fernando Tempora, Carlos Miguel Oesi, Rimonda J. Nova, and Chippy McDonald. So sabi po ng congressman, the use of a fabricated identity in official documents anya could point to systemic fraud. This is not just anya an isolated case. If a fabricated name was used to justify millions of pesos in spending, it undermines the integrity of public accountability. It also raises the question how many more fake names might be buried in those ERs. Kaya tuloy po mga kababayan, ang hearing ng committee ni Congressman Joel Chua para halukayin ang mga anomalya na nangyari po sa paggastos ng confidential funds ni Sara Duterte. Kaya halimbawa man i-endorse nila, sisiguraduhin mga kababayan nitong mga congressmen na mananagot ang dapat managot. Kaya hindi basta-basta po ini-endorse ng majority sa members ng Congress yung impeachment ng minority bloc. Wala man pong consistent sila sa kanilang stand. Walang kinalaman sa impeachment complaint ng minority bloc, yung majority. Tingnan natin next week kasi may third impeachment complaint na hinihintay pa po before i-transmit kay Speaker Martin Romualdez.